Next, how to connect Microsoft SQL Server to C#. Open lang tayo ng Visual Studio, create new project, piliin nyo tong Windows Form App, itong may .NET Framework. Project name, Connecting to SQL. Location, okay na yan. Click Create. Dun sa first tutorial natin, yung EMS_DB, meron tayo dong 4 columns, di ba? ID, last name, first name, and middle name. Dito, add din tayo ng 4 text boxes and 4 labels. ID, first name, middle name, and last name. Palitan lang din natin ng name yung text boxes. TXT ID, TXT first name, TXT middle name, and TXT last name. Fast forward ko na siya. Add din tayo ng 1 button for saving the data. btn save. After that, click View and click nyo lang tong Server Explorer. So, mag-open tong Server Explorer tab. Click nyo tong Connect to Database button. Magdi-display to. Click Change. Select nyo lang tong Microsoft SQL Server. Okay. May magpa-pop up ulit dyan. Data source, Microsoft SQL Server. Okay na yan. Next, server name. Click nyo tong drop-down. In case na walang lumabas, okay lang yan. So, huwag kayong magpanik. Add lang kayo ng tooldoc or dot. Meaning, magko-connect tayo sa current server ng computer ko or computer nyo. Mag-enable ngayon tong select or enter a database name. Click nyo tong drop-down. Makikita nyo dyan yung mga database na nasa SQL server nyo. Ito yung ginawa ko. EMS_DB. Select ko lang siya. Test connection. Okay. Test connection succeeded. Tapos, click Advanced button. Magdi-display dyan yung Advanced Properties. Kailangan lang nating i-copy tong connection string sa ibaba. Gagamitin natin siya mamaya sa pagko-connect. After nyong ma-copy, click Cancel. So, coding na tayo. Ang gagawin ko is magpapasok ako ng data sa EMS_DB using this form. Double-click this Save button. Okay, nasa code view na tayo. May method na tayo dyan automatically. Sa loob niyan, dyan tayo mag-a-add ng codes. So, first is yung connection string. String, variable name, connection string na lang. Double quotes. Then, paste nyo sa loob niyan yung kinopy nyo kanina na connection string. Ito yung sa akin, semicolon. Explain ko lang. Data source, yung location ng database. That represents the local machine. Meaning, yung SQL server is on the same machine kung saan natin nirarun yung application. Yung that is shorthand siya ng localhost. Next, initial catalog or yung default database. Integrated security is equal to true. It simply means trusted connection or a Windows authentication. Next, establish na natin yung connection. Dito muna tayo sa taas. Using system.data.sql client, semicolon, nag-import lang tayo dyan. Ginagamit natin tong statement na to para magamit yung mga classes or functionalities na kailangan natin
when working with Microsoft SQL Server Database. Balik tayo dito sa baba. Create tayo ng connection. SQL connection, yan yung variable name ng connection natin, is equal to new SQL connection, tapos call nyo lang yung variable na nagho-hold ng connection string. Con.open, inopen lang natin yung database connection, then query. Sabi ko kanina, magpapasok tayo ng data sa tbl_employees using this form. So, gamit tayo ng insert query. String, o yung name ng variable, insert_query na lang, is equal to, double quotes, insert into, yung name ng table kung saan natin ipapasok yung data. So, tbl_employees, open and close parenthesis, yung column names, ID, last name, first name, and middle name. Next, values. Open and close parenthesis ulit. Sa loob niyan is yung mga text boxes na nag-hold ng mga data na ipapasok natin sa mga columns na to. So, first is yung txt ID. Single quote, double quote, plus sign, and yung name ng text box. txtid.text. Comma. O, ganun ulit. Single quote, double quote, plus sign, then yung text box na nag-hold naman ng last name. Kanina ID, di ba? So, ngayon is txt lastname.text. Comma. Ganun lang din yung sa mga susunod na text boxes. Next is yung first name. O, ganun lang din. Single quote, double quote, plus sign, and yung first name naman. Last is yung middle name. Single quote, double quote, plus sign, and yung middle name naman. Last na siya, so, semicolon. After ng query, e-execute lang natin siya. SQL command, variable name, cmd, is equal to new SQL command. Tapos, call nyo lang yung name ng variable na nag-hold ng query. So, insert_query, comma, next is yung variable name ng connection. So, con. Then, close the connection. Con.close. Once na natapos na niyang ma-perform tong query, display tayo ng message box. Message box.show, data has been saved successfully. Save. Okay. Ito yung table ko. Ayan yung in-insert ko kanina dun sa first tutorial. So, ayan yung laman. Refresh ko lang. Balik tayo sa Visual Studio. Run ko na. ID, for example, 10. Last name, Roque. First name, Mon. Middle name, Santiago. Save. Okay. Data has been saved successfully. Weh, check nga natin sa database. Walang tiwala sa sariling gawa. Charot lang, guys. Eto siya. So, pumasok. ID, 10. Roque, Mon, Santiago. Okay na. Thank you again, guys. Sana nakatulong ako, especially dun sa nag-request. Again, thank you.